Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal D. Carbonell. Atin po nasaksihan ang pagpanaw ng isang dating Pangulo na hindi po natin masyadong nalaman na ganun pala kadakila at ganun pala kamahal. Hindi lamang ng mga Pilipino kundi pinagpapipitagan ng buong mundo. Bagamat napansin po natin na maliban po sa duty o kasama sa katungkulan ng Malacanang na magbigay ng pakikiisa sa isang dati naging Pangulo sapagkat yan po ay protocol, yan ay demeanor. Ibig sabihin, dapat yan ang karapat-dapat na maging ugali ng ating pong gobyerno, pagbibigay pugay sa mga naging dating Pangulo. Abay, yung ating po mga dating Pangulo ay consciously kitang-kita na wala po masyadong gesture o pagbibigay ng isang pagpupugay. Halimbawa, former President FVR, Fidel Valdez Ramos, naintindihan po natin na siya ay nakaratay, siya ay masyado na pong mahina at naintindihan po natin yan. At ganun din po kay dating President Joseph Erap Estrada. Siya po ay napabalita na nagkaroon ng matinding karamdaman 2-3 buwan na po nakararaan. At siyempre, sapagkat siya po ay napakatanda na, hindi rin po natin inaasahan na siya po ay on his feet o siya po ay nakakalakad o nakakakilos pa rin normal. At lalong hindi po natin maasahan na ang isang pareho ni Gloria Macapagal Arroyo na pinakulong ng pamalaan ni President Noynoy Aquino ay magbibigay pugay sa kanya o makikiramay sapagkat ganyan ang pagkatao ng damuhong Arroyo family. Pagkatao po nila yan, wala na po tayo magagawa yan. That is their culture. The culture of being callous, apathetic, and devoid of demeanor. Ito pong si Duterte, tungkulin niya po yan bilang incumbent President ng Republic of the Philippines. Function yan, isa yan sa mga dapat gawin ng incumbent President, ang magbigay ng pakikiramay sa yumaong Presidente. Pero huwag na po natin bigyan ng halaga yan. Ang mahalaga po rito, bagamat alam natin na hindi sincero si Duterte sa kanyang pakikiisa, given the culture of impunity and given the culture of kabastusan ng Duterte persona at presidency, ito po naman ay nabawi ng pagpapakita ng paggalang ng ibang bansa, pareho po ng incumbent president ng United States of America na si Joe Biden. Abay, napanathala po sa buong mundo ang kanyang pagpupugay at pagbibigay ng kortesiya at paggalang sa yumaong Benigno Simeon Aquino III or popularly known as Pinoy Aquino dito sa ating pong sariling bansa. Kung siya po'y binigyan ng pagkilala ng Amerika, binigyan ng pagkilala ng Indonesia, Russia, United Kingdom at iba pang mga Germany, Hong Kong, marami pa pong mga countries at mga embahada dito sa Pilipinas na nagparating ng pakikiramay at sinserong pakikiisa sa pamilya ng nasirang Benigno Aquino III. Ganun pa man, sapagkat ako po ay isa sa mga nangunang nakiramay diyan, nakita ko sa aking sarili mga mata ang tanda na muling paglalantad. Ang pagpanaw ni Pinoy Aquino ay paglalantad ng muling pagkatao ng mga Pilipino na sila ay makabansa, sila ay disente, sila ay dilawan, at sila ang kanila pong puso ay maka-Pilipino. At dyan nakita ko po sapagkat wala pong organisasyon, walang nagsasabi na tayo gumawa nito, magkakaroon tayo ng bus at mga sasakyan, meron kayong
pagkain, meron kayong mga tubig, at kayo'y meron mga sobre. Wala pong nangyaring ganyan sapagkat natural na ang Pilipino ay muling bumangon, muling nagising at nagpakita ng pagiging tunay na Pilipino. Maganda po ang pagiging Pilipino. Ang nakasama po ay yung pagiging Duterte, pagiging tagapagtanggol o tagapuri kay Duterte. Yan ang pinakamasamang nangyari sa Pilipino, pareho po ng panahon ni Marcos, na merong mga dumadakila kay Marcos sa kanyang malawakang pagpapakulong, pagpatay ng ating pong demokrasya, pagsasara ng lahat ng media organizations or media institutions, pinasara lahat, pinasara ang Kongreso, pinasara ang Senado, at ginawang isang garrison guard lahat ng miyembro ng Armed Forces of the Philippines, at ang buong Pilipino ay nagmistula pong preso sa kanilang sariling bansa. Yan po ang legacy ni Marcos at yan po ang legacy na tinutuntun ng berdugo at baboy na Pangulo, baboy na Pilipino pareho ni Duterte. Hindi po tayo ugaling magmura, pero ang pinakamababang uri na po ng hayop na nalalaman ko bilang isang balik Islam ay ang pagiging baboy. Kaya nga po, yan po lamang ang maaari kong ituring na dito sa ginawa ninyong Pangulo, at hanggang ngayon kinikilala pa ninyong Pangulo, ang Pangulo ng Kababuyan, ang baboy na personahe mula po sa Davao, walang iba kundi si Rodrigo Inutil Duwag Gonggong Duterte. Hindi po tayo marunong magmura ng mga PUTA ni Duterte. At yan po dahilan kung bakit yung pinakamababang hayop na lamang sa ibabaw ng mundo, sa akin pong pananaw, ang siya pong maaring ituring dito sa Panguluhan ngayon ng ating pong bansa. Ang Panguluhan ng Kababuyan, ang Panguluhan ni Rodrigo Duwag Inutil Duterte. Ngayon po, sapagkat ang kapangyarihan ni Duterte sa pagkontrol ng media ay absolute o masyado pong nakakahilakbot at masyado pong mahigpit, masyado malakas. Merong isang factor na wala kay Marcos nung araw, at yan po ay ang social media o ang kaalaman ng mga Pilipino kung paano po magpapahayag ng kanilang damdamin sa pamamagitan po ng text, pamamagitan po ng mga emoji, pamamagitan po ng kanilang paglalahad ng saloobin o suporta dito po sa ating programang Kawal ng Demokrasya, ay nararamdaman po natin na marami po ang sumasabay na tumatahak sa pakikibaka na ating pong tinutuntun ng Kawal ng Demokrasya. Ano po yung pakikibaka na yan? Na ating pong nilalabanan yung kultura ng pagpatay ng mga Pilipino sa mali at makapanlinlang na anti-drug war ng baboy na si Duterte. Wala pong katotohanan yung anti-drug war. Kaya nga po, yung mga media nagsasabing lahat ng lumalaban o ayaw dyan sa patayan ay kakampi ng mga drug lord, at dyan si Carbonell ay bayaran ng mga drug lord. Ito po isang malaking kahibangan, at ako'y natutuwa sapagkat ang mga Pilipino pala, bagamat naging tahimik itong 4 na taon, ay may kakayanan maging disente, may kakayanan maging matalino, may kakayanan maging makabayan. At yan po ay aking naramdaman in spite of the pandemya, na kahit na po pinapairal ng pinakamahigpit na kontrol ng mamamayan sa buong mundo, ang Pilipinas ang siyang pinarurusahan ng napakahigpit, sapagkat ang pagkakahigpit na ito ang siya nagiging susi sa pamamahala ni Ginoong Baboy Duterte. Yan po ang katotohanan diyan, at ito po ay ating pag-isipan kung meron pong katotohanan talaga ang binibigkas po natin dito sa ating palatuntunang Kawal ng Demokrasya. Ngayon, marami po ang mga dumarating sa atin na mga suggestion, at ito'y nakasentro dun sa akin na raw pangunahan po itong people power. Sa ganitong pagkakataon na malakas po itong pananakot
ng Duterte Baboy administration na ito sa ating pong mga mamamayan. Ito lamang ang bansa na hanggang ngayon napakahigpit ng pinapatupad na mga social distancing, minimum social health protocol, yung pagsusot ng face shield, pagsusot ng maskara. Gusto po natin na yan ay sundin sapagkat hindi po natin saklaw ang karapatan ng bawat Pilipino na mamili ng kanya pong panananggalang laban po sa pandemya na ipinakalat ng China. Huwag po natin kalimutan yan. Ang nagpakalat ng pandemya ng coronavirus sa buong mundo at lalo tigit dito sa Pilipinas ay ang China. Ito pong komunistang inchik. Ang kanila pong agenda dyan sa akin pong mga nabasa ay mabawasan ang populasyon ng mundo, mabawasan ang populasyon ng Pilipinas sapagkat dumagsa dito ang mga inchik, komunistang inchik sa ating pong bansa. Sa huli pong impormasyon ng intelligence, meron po tayong nakakaugnayan. Alam po ninyo, kaya meron po tayong nararamdaman na pagka makabansa ng mga Pilipino, merong mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines, lihim na nakikipag-ugnayan po sa atin at lihim na nagsasabi ng mga impormasyon. Isa sa mga impormasyon dito, mga kaibigan, ay ang kanilang di umano ay patuloy na pananakot sa media na hindi ko naman maintindihan kung bakit ang media sa Pilipinas napakadaling gaguhin, napakadaling takutin. Hindi naman po tayo nagtatapang-tapangan, kundi atin lamang sinasabing pinili po natin ang propesyon na ito, ang pagiging media. Hindi po tayo tinutukan, hindi po tayo ginoyo, niloko upang maging media man. Nasa puso po lamang natin ang pagsusulat, ang pagsasalita, lalo tigit ang paninindigan para po sa tama at demokrasya. Yan po ang ating pong pagkatao, yan po ang ating kawal ng demokrasya. Ngayon, kapareho rin po na nangyari noong panahon po ni Marcos, ay hindi po kayang supilin ang tao ng lahat ng oras. Parati po may uusbong at uusbong na pareho nila Lian Alejandro, Sator Ocampo, Tony Zumel at ilang pang mga taga-UP, University of the Philippines, na nagpakita ng katalinuhan at nagpakita ng paninindigan bilang mga kabunyi-bunyi mga Pilipinong mamamayan sa University of the Philippines. Kaya po ang tawag sa kanila ng Estado ay mga komunista sapagkat sila ay matatalino at nakikita po nila ang kamalian ng ating pong foreign policy o ang ating pong pakikipag-ugnayan sa ibang bansa na para po bang wala tayong kasarinlan sapagkat tayo ay parati na lamang dinidiktahan ng mga imperialistang taga-ibang bansa na nasanay na gawing gago, gawing gunggong ang mga Pilipino. Yan po ang ating nilalabanan. Salamat po sa social media sapagkat wala pong institusyon hanggang ngayon ang nakakontrol po dyan sa social media, bagamat gustong kontrolin ng mga inchik ang ating pong telco sa Pilipinas. Binababoy nila yung serbisyo ng Globe, sinisiris, sinasabotahin nila ang serbisyo ng Smart, kaya po nagkakaloko-loko kuminsan ang ating programa sapagkat sang-ayon sa kanila, ito ang programa na masyado matibay ang paninindigan, ito ang programa na hindi po nila kayang takutin. Ang magagawa na lamang nila ay paano isasabotahe ang ating pong sound system at kuminsan yung pong ating signal. Kuminsan po sasabihin ko sa inyo na nakikipag-ugnayan po tayo kung kani-kanino, bigla na lamang nagkakaproblema ang ating cellphone sapagkat maliwanag na meron pong espesyal na grupo sa Malacanang na sumusubaybay sa akin pong mga pagtawag-tawag o yung pong mga nakikipag-ugnayan po sa atin. Ganun pa man, sila po ay nagigitla sapagkat sa kabila nito, dumarami po ang ating subscriber. Nagigitla sila at nasisindak sapagkat tumataas at tumataas ang ating pong bilang ng mga viewership. At yan po ang aking papakiusap sa inyo. Marami po sa inyo nagsasabing pangunahan ko na
itong laban na ito. Ako po ay hindi po mahilig sa politika. Hindi ako naniniwala, tandaan po ninyo ito, hindi ako naniniwala at hindi ako rumirespeto sa proseso ng halalan dito sa Pilipinas sapagkat ang halalan natin ay hungkag, ang halalan po natin ay tornamento, paligsahan ng pandaraya at ang ating po mga mamamayan ay sadly nakakalungkot. Napakarami pong korap kaya nga po wala masyadong karapatan ng mga Pilipinong magreklamo na korap ang kanilang alkalde, korap ang PEDDEG mayor, korap ang mayor ng Colyon, korap ang mayor ng Carmona, Cavite, sapagkat ang mga mamamayan po natin ay nahawa na rin po sa korupsyon. Yan po ang unti-unti natin babaguhin, kaya nga po tinatanggap po natin yung hamon na tayo daw po ay manguna sa people power. Ang people power po natin ay hindi po natin sa kalsada dadaanin. Magigitla sila sapagkat dadaanin po natin to sa technology o dito po sa popularly known as social media. Diyan po natin dadaanin. At pag yan po ay atin po nagawa, meron po akong ilalahad na isang sandata one of these days kung paano po natin iterrorize ang China para lumayas dito sa ating bansa. Yan po ay atin pong isusulong. Umpisan po muna natin ang pagkakaisa. Umpisan po muna natin itong mandato na hinihingi sa inyo ng kawalang demokrasya. Ang sabi sa akin ng military, Kawaldi, gusto na lamang namin na maramdaman ang critical mass at ito ay pag nakita nating marami talaga nagkakaisa na lalaban sa China, kami ay lalantad at ikaw ay aming susundin sa iyong mga pinaglalaban. Nalaman namin ang pinaglalaban mo ngayon ay kung paano puputulin ang ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at ng China. Ang ibig po sabihin nito, sapagkat hindi po pinapakinggan, hindi nirerespeto ang ating di umano'y diplomatic protest. Ano po ibig sabihin ng diplomatic protest? Yan po ay pagpapakita ng hindi pagsang-ayon o pagkondina sa ginagawa ng China. Sa oras na ito, habang ako po ay nagsasalita, June 27, ngayong araw na ito, ang huling balita na nakarating po sa atin ay nadagdagan pa ang mga barko ng Communist China sa ating pong sariling karagatan at nagpapakita sila ng walang paggalang sapagkat ang tingin nila kanila ang Malacanang, ang kanilang tingin kanila ang gobyerno ng Pilipinas, kanilang tingin walang kalaban-laban ang sandatahan lakas ng mga Pilipino sapagkat ang commander-in-chief nila ay walang iba kundi si Rodrigo Baboy Roa Duterte. Yan po ang ating pong kalalagayan ngayon at ang ating pong isusulong ng kawalang demokrasya pag dumami po ang ating pong subscriber. Ang target po natin 200,000 subscribers upang sa ganun mapakita natin sa buong mundo ng kawalang demokrasya ay meron pong sumusunod, meron nakikisa, meron katuwang at meron pong tinig na dapat ipaglaban. Yan po ang 200 subscribers natin. Sa ngayon, wala pa po tayong 20. Nananawagan po tayo dito po sa lahat na nagsusubscribe sa atin. Pag ito po ay madodoble natin, bawat isang subscriber ay hihimok ng isa pa. Abay sa loob po ng isang buwan, doble na po tayo. At kung bawat isa sa loob ng isang buwan, hihimok ng isa pa rin, eh magti-triple na po tayo. At pag nabuo po natin ang 200,000 subscribers, akin na pong ilulunsad ang malawakang pagkundina, malawakang protesta all over the world ng ating pong hinihiling na putulin na ang ugnayan ng China at ng Pilipinas sapagkat masyado po tayong dinuduhagi, tayo po'y tinatapakan, pinapasok na po tayo ng milyon na mga military ng Inchik at binibigyan ng visa ng gunggong na Panguluhan ng Republika ng Pilipinas, binibigyan po ng legal na pagpasok sa atin, legal na pananatili, hindi po sila nahuhuli, bawal hulihin, katunayan ni ayaw nga po nila itong pag-uusapan sapagkat ito'y nakakahiya, ito'y dapat ikahiya
at dapat po ito ay supilin sapagkat hindi maaari magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan o pakikipag-kaibigan sa isang bansang masyado po tayong tinatapakan, masyado pong dinuduhagi ang ating saligang batas, masyado pong pinapasok at binababoy ang ating kalunsuran. Abay, dapat magprotesta po tayo at pag ayaw nilang dinggin ang protesta ni Secretary Teddy Boy Locsin Jr., hinihimok po natin si Locsin na dapat magbitaw bilang sekretaryo ng gabinete ng isang baboy na Pangulong pareho ni Duterte sapagkat marangal na tao yan si Locsin. Sa aking puntingin, yan po ang pinakamarangal na member ng cabinet ng Duterte administration sapagkat si Locsin originally ay Dilawan, therefore kagalang-galang Dilawan, therefore desente Dilawan, therefore makabayan Dilawan, therefore may paggalang sa Diyos, may paggalang sa batas at may paggalang sa kanyang pagiging Pilipino. Mabuhay ang mga totoong Dilawan, hindi po yung Dilawan na iniimbento lamang ni Roque at ni Andanar. Mga kaibigan, gagamitin po natin ang social media. Sukdulan natin na pong ilalahad pagdating na mga araw na ito ang mga plano ng kawal ng demokrasya. Sunod-sunod po yan. Isa sa mga ating pong pinapangarap ay bawat isang bahay ng Pilipino ay magkakaroon ng bandera ng Republika ng Pilipinas sa kanilang dingding sa harapan ng kanilang bahay upang makita na ma-incheck na ito na ayaw natin pasakop at ayaw natin maging probinsya ng China, anuman ang sabihin ng baboy na Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang aking paninindigan, yan po ang ating pong pinakikipaglaban. Ako po ay si Waldy Carbonell, Filipino. Iniibig ko ang Pilipinas.